This is Ate Aya, no Pamilyay! Like, comment, share, and subscribe! Ay, 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 ay! This is Ate Aya with my Pamilya! Ngayong araw. Kung bago ka sa Yes. channel, ayan, kung bago ka sa channel natin ng Ayayay Pamilya, mga kapatid, kung mapapansin nyo, meron kaming hawak ngayon ng mga iPads And tablets! Yes. Para sa kanyan, ate! Siyempre! Since, alam nyo yan, kung kayo nakasubaybay kayo sa amin, malapit na kasi tayong mag 1M. Pero, kapag naka 1.5 million subscriber tayo, mabibigay tayo ng tablet at iPad! Siyempre, ibibigay natin yon sa mga nakasuporta at nakasubscribe sa atin. Kaya, kung di ka pa nakasubscribe, ito ang itsura ng subscribe! At syempre mga kapatid, hindi kasi namin kaya yung mga mamahaling tablet. So ang kaya lang namin ibigay ng mga tablet, mga kapatid, is yung mga ganitong tablet tsaka yung mga ganitong iPad. Pero syempre, makakatulong na rin yan sa pag-aaral nyo. Hindi rin naman naglalagtong mga to. Kung Yes. magagandang quality siya, pero hindi siya yung top of the line. Pero bakit ko nga pala na-explain? Kaya nga. Pero anyway, ang kailangan nyo lang gawin is mag-subscribe kayo, mga kapatid. At Yes. once na makapagod kami ng 1.5 million followers, ayan, mamibigay na po kami ng ating mga iPads. at Mamimili tablets. tayo sa mga nakasubscribe. Yes, kaya pa hinihintay nyo. Subscribe na! Anyway, congratulations pala sa ating lahat, Pamilyay, tsaka sa Manix family. Kung mapapansin nyo, bago po pala yung aming intro. Yes! Abangan nyo po, mga kapatid, kung ano po yung mga ganap, kung ano po yung mga eksena namin dyan. So, abangan nyo po yan sa mga susunod na araw. So, masaya yan. Yes! Oo naman! So, congratulations sa ating lahat at Yes. congratulations din sa atin na Manix family. Yes! Pasalamatan din natin si Mami B at lalong-lalo na si Sir Malik sa Yes. pag-asikaso sa atin at Oo walang sawang naman. support. Yes! So, yun na ang gagawin natin. So, ngayong araw, kung mapapansin nyo, umuwi muna kami dito sa bahay kasi nga naputulan tayo ng tubig. Yes. So, marami tayong kailangan asikasuhin ngayon dito kasi yung mga bills hindi namin naasikaso. Yes, since isang buwan na kami mahigit doon sa Mm. Manix family. Pero doon pa rin po kami nakatira. Yes. Doon kami nakatira sa Manix house. Pero kasi kailangan namin umuwi dito kasi masyado nang maalikabok, masyado nang makalat yung mga garden namin. Tinubuan na ng kung ano-ano. Yes. So, yun mga kapatid, kailangan namin maglinis. Kailangan namin asikaso yung mga bills kasi sa susunod na araw mapuputulan na tayo ng kuryente. Oo. So, yun lang naman. So, ano gagawin ngayon? So, ngayong araw nga, syempre, na-miss ko kasi, and actually, ang dami din nagre-request ng mga ano natin, magpa-games, yung mga games natin before. So, naisip ko, oo nga, mag-games nga ulit tayong family. So, naisip ko yung ano natin, yung game sa Ikaw. Naalala niyo Ikaw? Yes. Kasi doon din tayo nag-trend nun sa Ikaw. Akala nga nila original tayo yun pero hindi Oo. po. Parang ginaya lang din po namin siya sa, parang di ako nagkakamali, Split ba or Split Manila? Parang Parang ganun, no? Correct nyo na lang ako kung yun, pero doon namin siya ginaya. Oo. Tapos nagulat kami nag-trending. O, tapos alam mo ba na naaalala ko, every time nalalabas kami, lagi yun ang ano sa akin. Ikaw. Ate Aya, ikaw. Ba, ganun na. Kasi nag-trending siya even Instagram, sa TikTok, Oo, sa Facebook. sobrang daming views. Sobrang daming views. As in, hindi ko makakalimutan, parang may 15 million views pa doon. So, Yes! Pero yun nga lang, sa kasamaang palad, hindi kasi tayo monetize. No? Oo, So that time. wala siyang earn talaga, wala Yes. talaga. So, ano ba gagawin? Sige na, Oo, ikaw. naalala ko kasi noon, di ba nga, ganun nga. Tayo pa lang noon, wala pa yung sila. Queen. Wala pa. So, feeling ko mas masaya ngayon kasi mas kompleto tayo. Mas Ang wala marami lang ngayon tayo. talaga is Si Ina. Tapos si Kiko kasi siya yung nagbibideo na sa amin. Yes. Since, ano siya, shy type. Shy type yan eh. So, halimbawa, ganito. Nagtututbrush ako, ikaw. Ganun. O, ikaw. Nililinis ko yung ilong ko. Ay, hindi yan! Kaya ano yung gagawin natin? ganun. O sige, simulan na natin bago ang Again na, mag-isip na kayo ha. Ano kayo? Kailangan yung talagang ano. Hindi, sino yung mauuna? So, feeling ko Ano dapat... na, Elaine? Okay, dalawa na Elaine. So, Elaine, humilara ka na dito. Oo. Wala ka ba sa mood? Hindi active. Ha? Wala ka sa mood? Punta ka na sa harap. Parang wala ka sa mood yata. Sa ano kayo? Kahit yung nag-intro, parang wala ka sa mood. Naantok lang ako, te. Ha? Naantok lang. Naantok ka, kakagising mo lang. Ha? Ano ba? Nasari ka ba? Humilara na kayo ba? Go. Parang wala sa mood si Eileen eh. Nasabot ka ba? Baka puyat lang. Puyat ka ba? Kaya tulog ng tulog yan. Mula kaninang hapon hanggang makaalis tayo, makarating tayo dito, tulog.
Kaya sabi niya kasi kanina, di pa daw siya kumakain maghapon. Hindi ko makain, nagpag-grab yan. Baka nire-reason out na lang. Wala ka ba sa mood? Ayaw mo ba? Nasa mood, te. Ha? Nasa mood. Nakasama, hindi ko marinig. Nasa mood, te. Nasa mood, tapos ganyan yung itsura. So wala ka nga sa mood. Ano ba to sa sali ba? Tayo, kinaiinis ako eh. Tara na, Eileen. Go na, game Game na. na, te. Game na. Game. Go, hilera na lang din tayo. Okay. Paano pala yun? Parang Paano ba? maangas pa eh. Go, sunod dito. Halimbawa, yung nakakahawa tuloy ng negative energy ate. Yan mo na. Huwag mo nang anuhin. Okay ka lang. Sigaw, ha? Ha? Energy. 1, 2, 3. 1. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Eh, sumailin yung mukha mo, mamaya mag-vlog tayo, nakasimangot kang ganyan. Mahahawa yung mga viewers. Baka akala pa eh. Alam mo ba yung gagawin? Eh, ikaw. Paano gagawin? Ano ba yung first na ano? Bato-bato. Magbabato-bato kayo na ate, tapos kayo mag-start ng gano'n. Okay? Already na. Ready na! Oh, Nakasimangot eh, parang ayaw eh. Umayos ka na, Eileen. Ano ba, Eileen? Start na. Ha? Bakit ba wala ka sa mood? Masama ang pakiramdam mo? Ha? Ano ba? Ayaw mo lang. Kasi kanina ko pa napapansin eh. Ako lang ba nakakapansin na wala siya sa mood? Ha? Ako lang ba? Hindi, simula na umuwi tayo kahapon, Oh. Di ba? hindi na lumabas ng kwarto. Anong problema mo? Ayaw mo sumama sa amin sa vlog? Sabihin mo lang. Para kung ayaw mo, hindi na kita isasama muna. Di maligo, di nagawa. 24 hours na yung suot na damit. Ano? Ayaw mo? Gusto, te. Gusto tayo, tas ganyan yung mukha. Parang hindi ka maaano. Ha? Huwag na nga tayo mag-vlog. Huwag na. Parang si ate. Huwag na. Huwag ba lang yung itsura? Ate, tara na. Huwag na yan na. Ano ba Bukas na tayo mag-vlog. sa'yo? Maupo ka nga. Galit ko. Maupo muna nga kayo. Ano ba yun? Ba't wala ka sa mood? Maupo muna kayo na. Mamaya na baka maano yung sopa. Lumubog yung spring. Ano nangyari? Bakit? Ba't ba wala ka sa mood? Hindi ko alam. Ha? Wala naman sa atin. Kahapon pa, 24 hours ka na wala sa mood. Pagka nandiyan naman sa Spidey, anong ano ka? Hindi ko matiis eh. Kasi nung nakaraan pa ako napipikon dyan. Diba? Pagka nandito si Saidi, talagang masiglang-masigla. No, kahit puyat, okay lang, laban siya. Start mo muna yung cake. Di ako, wala naman ako pakailan kahit lumabas yan. Kahit mag-video, ano nyo, para alam din. Kasi alam ba't ako napipikon? Nag-live ako kahapon, kagabi. Nag-live ako. Oh, ano yung mga comment? Totoo po ba na scripted lang po ba yung mga ganito, ganyan? Mga ganap daw kalailing. Paano kasi napapansin ko na hindi nakakagalaw pag wala si Saidi? Ni content, sa mga content ko, napakadalang siya makita. Bakit? Pagkagising ko, magkasama kami sa kwarto, pagkagising ko, wala na. Tatawagan ko, hindi sumasagot. Mga ano doon, Ate Eka, hindi mapaghiwalay na si Eileen tsaka si Saidi ah. Ay, oo nga kako kasi kako nagko-content. Inaano ko pa rin, pinagtatanggol ko pa rin. Kahit wala naman talaga, kahit hindi naman talaga. Ha, Eileen? Tapos, pagka mga kapatid na nagyayaya, pag mga pamilya, even yung mga ibang Manix family, parang wala mga sa mood. Parang bawal silang istorbohin, Hindi. kailangan silang dalawa lang. Hindi, tawag dito, para kasi may ni-request ata sila na Na ano? pag magkasama sila, huwag silang istorbohin. O bakit? Anong meron? Magkarelasyon na ba kayo? Ha? Kayo na? Kayo na ni Saidi? Kasi ewan ko ha, kung ako lang nakakapansin. Ha? Hindi na sila mapaghiwalay. Tapos sa panood ko yung mga vlog niya kahapon, kaya inis na inis ako. Bakit parang ang lagay eh? Parang si Eileen pa yung patay na patay. Parang siya pa yung, parang si Eileen pa yung, alam mo yun, yung parang nanliligaw. Ako hindi kita pinapakialaman, support ako sa inyo, sa Eileen ako eh. 'Di ba? Hindi ko kayo pinapakialaman, masaya ako kasi hindi ko naman kayang ibigay
yung kaligayahan na binibigay ni Saidi sa kanya eh. Hindi katulad dati na okay lang, na masaya tayo, na pagka inaya ko agad, sige te. Diba? Ha? 5 months pa lang naniligaw sa'yo si Saidi. Diba? Tama ba ako, 5 months? 4 months. O, 4 months. Magpa 5 months na naniligaw sa'yo. Hindi na kayo mapaghiwalay. Ha? Elaine, nakikinig ka ba sa akin? Ha? Araw-araw kita sinasabihan, lagi kita pinapangaralan, di ba? Ha? Hindi, kahit naman kami din napapansin namin actually. Ito hindi naman inaano ko si ate. Actually, bilang kuya mo din, Elaine. Totoo naman talaga eh. Napapansin namin na parang out of control na yung nangyayari. Like, Oo. parang wala nang boundaries, wala nang limitation. Wala na. One time, pinagalitan ko kasi sa harap nila mama at papa, kumakain sila sa isang plato. Plato, oo. Kumakain sila sa isang plato. Sinabi sa harap akin ni mama yun. Sinabi sa akin, anak, may relasyon na ba yung dalawa? Wala ka ko, hindi, wala. Kasi pinapakita nila, parang may relasyon na sila. Eh, kababati Ha? pa lang nila eh. Oo, hindi ano yun. Naiintindihan mo ba ako? Nakikinig ka ba sa amin? Kasi parang araw-araw ganun. Diba? Nawawala na ng boundaries sa kanila. Actually, si Saidi, wala namang pinakitang hindi maganda sa akin. Ha? Pero kasi sa ginagawa nilang dalawa, parang ang nangyayari, nagiging bad influence sa kanya si Saidi. At paulit-ulit ko sinasabi sa'yo yun, Elaine. Lahat ng ginagawa mo, magre-reflect yun kay Saidi. Mabait naman sa amin, si Saidi. Oo, mabait naman sa atin. Kaso nga, yun nga. Hindi ka naman kasi iling ganyan dati. Hindi siya ganyan eh. Dati isang ano mo lang, masiglang-masigla. Gusto niya yung ginagawa niya kasama tayo. O ngayon, ganyan na. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ha? Elaine. Mawala lang si Saidi, tignan mo, umuwi lang tayo. Ganyan na yung mood. Mukha pong di naman. Hindi ko maintindihan. Tapos iiyak-iyak ka pag sinasabi ko mag-aasawa na ako? Ha? Na hindi ka pa ready? Eh baka nga mauna ka pa sa akin magbuntis, baka mauna ka pa sa akin mag-asawa. O kaartehan lang yon. Na kunwari ayaw mo ako mawala. Ha? Inaarte-artehan mo lang ako. Pero ang totoo, pag nandun ako, hinahanap ko siya. Siyempre ako, sinusulit ko yung time eh. Diba? Sinusulit ko, gusto ko siya lagi kasama. Tapos one time nag-open ako, gusto ko na mag-anak, anong sabi niya sa akin? Umiyak, pinrang ko. Diba? Nabuntis ako, na ganito ako. Iyak siya. Ba't ka umiyak ka? Diba sabi mo, gusto mo na magkapamangkin sa akin? At hindi pa ako ready. Pero ganyan ang ginagawa mo. Wala pa man. Partida, wala pa silang relasyon yan, ha? Kaya ang nangyayari, parang iniisip ng mga tao, scripted lang. Kasi yung boundaries nyo nawawala. Lagi sila magkaganon sa balikat, nakikinig. Oo. Harap-harapan ko nga lang din minsan. Na hindi ka ba makuha sa tingin? Minsan madaling araw. Siyempre, hindi ako nakakatulog, wala siya eh. Magkasama kami sa kwarto eh. Siyempre, babae yan. Diba? Elaine, pasok na. Tulog na. Parang walang narinig. Parang akong invisible. Nasaartehan mo ko na ayaw mo pa ako mag-asawa? Pipigilan mo ko? Ikaw nga, di ka na nagpapapigil eh. Diba? Pag napagsabihan ka, hihirapan mo pa ako. Para alam nyo rin. Kasi parang wala na siyang kinakatakutan eh. Dati sa akin, isang sabi ko lang, hindi na ako magdadalawang sabi dyan. Ngayon, ang tigas. Ang tigas-tigas ng ulo. Ha? Bakit di mo ako sinusunod, Elaine? Bakit? Sumagot ka? Ha? Simula na nagligawan kayo ni Saidi, ganyan na. Naging ganyan yung ugali mo. Ganyan yung nag-e-epekto sa'yo ni Saidi. Ha? Magjowa na ba kay Elaine? Hindi daw. Yun kasi yung sinasabi ng ibang tao sa comment section na parang sila na... Hindi na kasi mapagano eh. Kahit ako nalilito na rin ako, lagi ko naman tinatanong, kayo na ba? Pabiruman yan. Wala. Hindi ka na yung dating Elaine. Dati pagka nagkakatampuan kami, bibilin agad ng kung anong gusto ko yan, aamuhin ako. Ngayon, tigas. Siya pa yung di namamansin.
Siya pa yung parang ang taas-taas, parang siya pa yung ate. Kung mo alam niya kasi na pagka nagtampo ako, maya-maya lang wala na. Makakalimutan ko na. Hindi ko din alam eh. Ha? Elaine? Ngayon lang ako umano ng ganito. Ngayon ko lang nasabi. Pag napagsasabihan ka ng Kuya UK mo, pinagtatakpan pa kita. Hindi kasi mga ganyan edad talaga. Maano na talaga yan, ganyan na talaga. Kahit ang sakit-sakit na sa dibdib ko, na nakikita ko na yung pinalaki kong bata, nagiging matigas na hindi na ako sinusunod. Diba? Tapos ngayon, sisimangutan mo kami pag magbablog tayo. Hindi ka naman ganyan ha. Diba? Kaya hanggang ngayon, hindi ako nag-aasawa. Ha? Kakabantay ko sa'yo kasi iniisip ko, kawawa naman si Elaine. Baka hindi pa nun kaya. Kasi yung mga ate niyang iba, may mga asawa na. Dapat maging okay na muna si Elaine. Natatakot ako, baka maaga ka din mag-asawa. Binabantayan kita. Hindi mo ako iniisip. Samantalang ako, kakabantay ko sa'yo. Hanggang ngayon, wala akong asawa. Gusto ko na magkaanak, gusto ko na magkapamilya. Alam mo yan. Lagi kong sinasabi sa'yo. Gusto ko na magka-baby. Hindi ko magawa-gawa kasi iniisip kita. Seryoso ba to? Hindi ba prank to? Prank. Prank. Seryoso ba? Hindi ako nagpa-prank, Yuki. Talagang umaano na yung dibdib ko, hindi ko na kaya. Kasi nakaraan pa ngayon ganyan. Nakaraan pa. Hindi lang ako, syempre nahihiya ako kala Sir Manix, alam na doon ako magganito-ganito. Buti na lang, nandito tayo ngayon kasi hindi ko na talaga kaya, sasabog na yung dibdib ko para ang bigat-bigat na. Hindi na, Tapos pakiramdam ko pa, pag napagsasabihan ko siya, piling ko nagsusubong nag-o-open kay Saidi. Naiintindihan ko, iniisip ko pa rin, okay, sige, ganyang edad naman din si Erica, si Ina, ganyan din, even ako naman, ganyan din ako nun. minsan kasi Pero malayo kasi yung sitwasyon natin nun sa ngayon. Ikaw lahat meron ka, binibigay sa'yo lahat. Nagagawa mo lahat, sobrang luwag sa'yo. Nabibili mo lahat. Nabibili mo lahat. Ang gusto mo. Diba? Maganda ka, kahit papano naman, may followers ka. Yung pagluwag sa'yo, inayaan ka nga naman ligaw. Di ba nung una tutol pa kami? Pero sinuportahan ka. Diba? Tama ako? Sumagot ka. Di ba pala sagot ka sa akin? Ha? Di ba makatwiran ka na simula nung nililigawan ka ni Saidi? Pag may sinasabi ako sa inyo na parang umu-over kayo sa ganito, di ba pala sagot ka na? Ha? Kaya siguro kaya ganyan yan masama loob na umuwi tayo Ha? Elaine? Itigil nyo na yan Patigilin nyo na. Wala akong pakialam kahit magalit sa akin mga fans nito. Ang makakaintindi lang sa akin yung mga ating katulad ko na concern. Alam na alam mo yan, may sinasabi ka pa sa akin nun na, ate, pag 35 years old na ako mag-aasawa, pag 30 na ako mag-aasawa, gagayahin kita. Ate, pag ganito ganyan, pag successful na ako, akong bahala sa'yo. Ate, ganito ganyan. Hindi tayo mag-ahiwalay kahit may asawa ka na, sa'yo pa rin ako titira ha. Ngayon pa nga lang, kahit may sakit ako, nasisilip mo ba ako pag may sakit ako, Elaine? Ha? Buti pa nga si Bahaw Yun pa, last time, taas-taas ng lagnat ni ate, 3 araw, nisilipin mo sa kwarto, di mo nagawa, kasi si Saidi. Eto hindi ko makakalimutan. Nandito si Saidi nung nagpunta. 3 araw. Sunod-sunod. Ngayon, alam niyang nilalagnat ako, umuubo ako, masama pakiramdam ko nun. Dumadaan ako sa kanila, nagtatawa na sila ni Saidi. Sabi mong dito to, hawak-hawak ko yung mga sampay ko kasi wala naman akong aasahang iba Magsasampay ako na hindi ka man lang ba tanungin, ate, buhay ka pa ba? Ha? Namantala mo si Saidi yung may sakit. Di ba pakali? Saan yung gamot?
Hindi pa si Bahaw. May daladalang tsaa, may daladalang gamot. 3 araw, nilalagnat si ate, wala kami dito, nasa ibang bansa kami. Ngayon, hindi ka namin makontak, hindi ka sumasagot. 10 dangkal na yung chat namin sa'yo, nakaraan pang chat, di mo masin. Yun pa, tatawagan ko. Hindi ako. Ate, ba't ka ako hindi mo tinasagot? Ay, ate, nasira cellphone ko. Pero hindi naman Lulukuhin mo, kung ay bago yung cellphone mo, sira agad. Nakasampung tawag ako, nasaan ka, saan ka nagpunta? Ay, ate, naka-silent pala. Samantalang pag si Saidi tumatawag, sagot agad. Minsan kasi yung too much na pagmamahal nakakasira, hindi natin nalalaman or namamalayan na unti-unti na rin pala tayong nasisira. Yung relationship natin sa family, relationship sa friends, diba? Relationship, especially kung ang taong kinakabaliwan mo sa love is hindi mo pa fully kilala, hindi mo pa tunay na kilala. Mahirap yung ganun. Paano pa pag naging magjowa na kayo, baka marami kang talikuran para sa pagmamahal. Sinasabihan ko din si Saidi. Saidi ka ako, ikaw ng ano kay Ilay. Hindi ako kumukontra sa kanila. Alam na alam niya yan. Tsaka actually, wala namang problema kay Saidi. Wala problema kay Saidi. Nasa iyo ang problema. Ilang beses ko rin inattempt na kausapin si Saidi ng maayos. Like, pagsabihan mo sa Iling, ganituhin mo sa Iling, kasi ganito yung nangyayari. Kasi, hindi na natin kayang makausap eh. Like, 20 times, 100 times, exaggerated man, pero kinakausap natin, walang araw hindi natin siya nakakausap. Even Saidi, naglakas ang loob akong kausapin na. Kasi wala naman talaga actually problema kay Saidi. Pero syempre, as pinagsabihan na namin si Saidi, ang sagot lang kasi lagi ni Saidi ate is, sasabihan ko na po. Ngayon, kung So, ibig nasabihan sabihin, na, siya na ang may problema nga. Magugulat ako, kakain. Dati lagi ako niyayaya. Tara, kain na tayo. Kanina lang. Ay, kahapon. ngayon wala. Sabi ko, nasan ka? Kasi na-expect ko magkasabay kami kakain eh. Nagising siya, naghilamos. Nasaan ka? Ay, nandito na ako ate sa main house, kakain na. Di mo lang ako inaya. Buti na lang si Kimi, binilan ako ng pagkain nung gabi, yun yung kinain ko. Wala na. Dati pag kumakain ako, bibigyan pa akong tubig niyan. Ngayon wala na. Hindi na ikaw yan. Kinakain ka na ng sobra ng pagmamahal mo kuno. Trabaho, hindi na nagagawa. Wala! Mga promotion. Wala! Kahit isa. Para sa amin ba yon? Ha? Para sa amin ba yon? Ha? Kasi wala na ilin eh. Araw-araw kita pinagsasabihan, mapamahinahon man. Hindi ko na alam kung anong way pa eh. Kasi sila mama at papa hindi na rin kaya. Tsaka alam ko naman kaya ka nagkakaganyan kasi like 2 weeks na hindi ka niya pinapansin, hindi ka pinapakinggan. Wala. Makikita mo na lang siya sa gabi, sisilip mo sa kwarto, tulog na or sa madaling araw. Hindi mo mahanap. Magsisinungaling pa madalas. Bakit hindi ka magagalit? Bakit hindi ka magtatampo? Tapos parang siya pa yung parang biktima na parang di pakikibo. Diba? Mga ibang tao na nakakapansin eh. Ibang tao na. Hindi sila mahanap palaging dalawa ni Saidi. Kaya si Sir Manix, pinalagyan yung buong Manix house ng ilaw para if ever na mahanap sila. Yung mga CCTV Sa kasi... house. Oo, so lahat kasi doon may CCTV. Hindi kasi sila mahanap. Like, especially madilim minsan. Lahat yung ibang, kasi is madilim. So pinalagyan para sa kanila. Kasi kinonsern ko na, like, hindi namin mahanap pag hinahanap namin si Elaine. Ayun, nakahanap naman sila. Kaso simula nung napalagyan ng ilaw, si Elaine lagi nang wala sa mood. Diba? Ngayon, alam mo Pag na. tinatawag ko, wala. Ngayon na natin, Elaine, actually, napag-usapan na namin to ni ate. Kaya ayoko naman din na makigalit-galit pa. Siyempre, as a kuya mo na lang din. Actually, isang reason kung bakit tayo umuwi muna dito, bukod sa mga bills, tsaka sa mga asikasuhin dito, para mapahinga ka kahit isang araw lang. Mapahinga ka kay Saidi. Ay, yan, tignan mo. Wala sa mood. Gusto mo balik doon? Bumalik ka na lang doon. Ibalik nyo to doon. Huwag kang uuwi dito ha. Naintindihan mo ako?
Ha? Tignan mo, oh. Tignan mo yung itsura. Tignan mo. Hindi ka ganyan, Elaine. Ngayon, kung gusto mo na hindi ka mahiwalay kay Saidi, doon ka na tumira. Ibalik nyo doon yan. Wala na yan. Huwag nyo nang ano nyo, huwag nyo na isipin yung future niyan. Pag-asawahin nyo na yan. Stress. Nag-vlog lang. Ano ba? Di ka na tinatabla ng pagalit. Uy! Uy! Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ano ba nangyari sa'yo? Nakakahiya ka na, Sir Manix, yung ginagawa niyo. Kasi nagkakaganyan ka, Bunso. Kakaganyan ka dahil sa pagmamahal. Nag-over boundaries ka na. Balance lang ba? Uy. Yun, nagiging matigas ka na talaga. Tapusin na yung ano na yun. Ay, nako. Pahinga ka muna doon. Sige na. Babalik tayo kala Sir Manix sa susunod na araw. May kailangan tayong gawin. Sige na. Ano? Nakinausap ko na rin, pinagpahinga ko na muna. Kung sakali man nasusunduin niya ni Saidi Hindi, dito. pinablog ko naman na pinakontinue ko, pero i-upload na rin to. Ever na makita nila, at least alam nila yung nangyari. Ako naman, wala naman mong ano sa akin kung mabash man ako eh. Kung ilalabas mo nyo man yan. Ako, para sa akin na lang din bilang ate. Syempre, ako napuno na ako eh. 'Di ba? Lahat naman ginagawa mo. Lahat naman ang pwedeng gawin. Ikasaya lang din niya kahit na parang naaapakan na yung pagiging ate ko. Ginagawa ko naman din. O ngayon, kung susunduin ni Saidi yan dito, sabihan mo na lang din si Sir Manix na wag na tanggapin doon. Ha? Para maturuan ng leksyon. Para alam niya na, akala kasi niya, malalakas ang loob niyan for sure eh. Baka akala, may sasalo, may pupuntahan kami, may ganito, ganyan. O, ganun na sabihin mo. For sure, di naman ito tolerate ni Sir Manix yung ayaw ni Sir Manix sa mga ganon. Kaya nga, for sure, mapapanood niya yun. Kasi wala na, over na. Ako, gusto ko na rin sumuko. Gusto ko na rin sumuko kay Elaine. Kasi alam nyo kung gaano katigas ang ulo niyan. Kayo, saksi kayo kung gaano katigas ang ulo niyan. Diba? Na so, lalo pang tumigas ang ulo. Eh, paano pa kung magiging sila ni Saidi? Baka wala na talagang pakinggan niya. Baka basas-basasin na lang tayo niyan. Diba? Kaya ako, yun lang din yung concern ko. Ngayon, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin sa kanya, nasa sa kanya yun kung mamasamain niya, nasa sa kanya yun kung paano niya iti-take yun, wala na akong pakialam doon. Kasi siya, hindi naman siya, o wala naman siyang pakialam sa kung ano yung nararamdaman nating lahat. Nagiging selfish siya. Nakakaya lang din kasi dun sa, sa Manix na ganun yung ginagawa nila kasi lahat ng tao napapansin. Yun na nga, yun naman din eh. Kung ako lang eh, ang nasa isip ko lang, di ko naman kayang ibigay yung kaligayahan na nakukuha niya kay Saidi eh. Diba? Nag-over boundaries kasi sila. Baka akala niya nag-iinarte lang ako kasi parang nagseselos ako kay Saidi sa kanya dahil wala siyang time. Hindi sa ganun yun. Diba? Na para bang over na kayo eh. Puro ligaw-ligawan na lang kayong... Diyos ko, ano na ba yung mga nagiging content natin? Puro ligawan na lang din nila. Ako wala naman silang naririnig sa akin na ano. Kaso nakikita ko sobra na yung epekto eh. Diba? Hindi na maganda. Actually, hindi na nga masyadong nagpapakontent. Kasi ang gusto nga is, time nilang dalawa. Ano sila? 28 years old? 25 years old? Kung gano'ng edad sila, wala na akong pakailang bala kayo dyan. Eh ako nga ilang taon na ako, oh. Iniisip ko pa rin siya, kayo. Hindi ko sinasabing gayahin niya. Yung ginagawa kasi nila, hindi naligawan eh. Like, parang mag-jowa na sila eh. Well, sa part... Landian na. Kasi for sure, may mga basher dyan na nagsasabi na, ba't kasi hinayaan nyo, bakit pinagsama nyo, bakit actually hindi po namin sila pinagsama. Inallowed lang din po namin kasi nga, syempre, ano ba naman yung experience niya lang na legal? Yung panliligaw, at dun din naman ang punta niya, since ordinaryo lang din naman siyang tao kagaya ng ibang kabataan na nagkakajowa. So, gusto namin iparamdam sa kanya kung paano magka-jowa. Since wala pa siyang jowa, kaso nga, ganyan yung nangyari para mag-jowa na sila na hindi lang ang pamilya ang naapektuhan, kundi pati yung Manix Spam. Actually, pati yung Manix Spam naapektuhan sa ginagawa nila. Si Saidi hindi rin nahahagilap. Yan talaga.
Si Saidi hindi rin nakakagilip sa iba. Magugulat ka, nasa yung dalawa, nasa SM daw. Uy, date! Na hindi marunong magpaalam. Pag uwi, o saan kayo galing? Ate nag-SM. May trabaho sila, may mga Oh. schedule sila. Tsaka hindi yun, bakit hindi ka nagpapaalam? Diba? Dati bibili lang sa tindahan tayo, bili lang ako sa tindahan na. Siyempre mag-aalala ka, nasaan? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? Bakit hindi kayo makontak? Tsaka yung trabaho naman na inano nila, pinili nila yun. Like, Oo. napakadali. Like, bibidyohan na lang sila para din naman sa kanila yun. Kaso nga, ang nangyayari is puro in love, in love, in love. In love na yung nangyayari sa kanila na wala ng boundaries. Wala Wala ng na. anything. Parang masasabi lang na ang makakapaghiwalay lang sa amin ay ang huling hininga. Ganun na. Actually, kahit sila Mami B, napansin na yan. Yung mga tao sa Manix, napansin na yan. Like, lagi magkasama. Ngayon, nahihiya silang puntahan. Nahihiyang storbuhin. So, ang kailangan natin gawin dyan for now is i-fix. Since babalik din tayo dun few days. So, kailangan natin i-fix. Kasi bukas lang, sa Makalawa lang, nandun na ulit tayo since dun tayo nakatira. So, anong mangyayari? Ano nang mangyayari sa dalawa? Diba? Basta ako, nasabi ko na yung sa loobin ko, nasa sa kanila na yan. Actually, gusto ko din sanang kausapin si Saidi about dito. Doon lagi ko naman pinapangaralan araw-araw. Pero yung about dito, na napapansin ko na parang nag-iiba na si Iling, hindi ko pa ano sa kanya, na i-open up. Kasi wala na eh, wala na sa focus, out of focus na si Elaine. Wala na. Diba? Wala na. Hindi ko alam kung bakit nagaganyan yung kapatid mo. Ayan, yun na. Kausapin ko na lang din. Ulit-ulit kasi pero hindi tayo pwede magsawang kausapin. Kasi mamaya ang gawin niya, lumayas nga. Alam mo naman yung mga isip ng mga kabataan ngayon. Wala tayong magagawa kung yun ang gagawin niya. Choice niya yun. Lahat ng ginagawa natin may consequence. Ngayon, gawin man niya yun, magpasama siya kay Saidi, umalis siya, wala tayong magagawa. Basta ako, nasabi ko na. At kung matalino siyang tao, maiintindihan niya yun. Wala akong pakialam kahit mabash ako ng mga fans nila. Hindi naman nila alam kung ano yung totoong nangyayari sa loob eh. Ang alam lang nila, kilig-kilig yung dalawa. Which is Diba? kilig-kilig naman. Kaso nga, Oo. ang Hindi, nangyari- ewan ko kung kayo din na ano nyo ha, parang wala nang chemistry dalawa eh, wala nang spark. Kasi parang too much na yung nakikita ko. Tsaka hindi nasira yung relationship yung dalawang mag-ate. Dahil Yun sa... eh. Ay, this is Ate Aya, no familia. Like, comment, share, and subscribe.